Okay, ang bibigyan naman natin ngayon ng kasagutan ay yung tanong ng marami nating mga nagmamayari ng 1911. Napakaraming problema natin at tanong sa 1911. Okay, ang problema ay kahit naka-safe, pag kinalabit mo, papalo pa rin yung hammer. So, delikado. Hindi gumagana ang safe. So, yan ang bibigyan natin ng kasagutan ngayon. So bago natin sagutin yan, ay babati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga FW, sa mapanig kayo ng mundo, anumang oras dyan. So at yan, at nagtatampo na yung aking pamilya, hindi naman sila nasa shoutout. Shoutout sa aking panganay na anak na nasa heaven na. Okay, kay Princess. At may naiwan siyang isang anak na si Prince, at noong 24 ay ikinasal. Congratulations kay sa inyong dalawa ni Marian. At ikaw, Marian, ngayon ay si Marian Pedro na. Hindi ka na si Marian Makasakit Pedro. Yan. At wish you all the best. Bigyan ninyo ako ng maraming apo sa tuhod. Yan. At yung aking pangalawang anak na ngayon ay nasa Santa Rosa, Laguna. Siyang namamahala ng aking kubo roon. Si Lo Charmelin. At sa dalawa niyang anak, kay Shelly Ahito at kay Elmar Ahito. Ayan. At do sa pangatlo kong anak, si Richmer, na ngayon ay nasa Matabungkay, sa Lian, Batangas. Hanapin ninyo sa Facebook page yung Sheila Palm Beach Resort. Kung gusto niyo mag-unwind, punta kayo doon, magpa-booking kayo sa Sheila Palm Beach Resort. Hanapin niyo sa inyong Facebook page. At sa kanyang shoutout din sa kanyang magandang asawa na si Genevieve Bautista Pilorin. Okay, at gayon din sa napaka-cute kong apo na junior na, si Elmar. Elmar, sorry. Si Richmer Junior. Okay, at shout out din sa bunso kong anak na si Elmer Junior. Elmer, gwapo yan. Okay, nasa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Nagmamanage ng negosyo ng kanyang mami doon. At shout out na rin sa maganda ninyong mami, Mami Isa Pilorin. Okay, Leonisa Pilorin. Yan. Ang mami ng aking magagandang anak. At nagagalit kayo at kamukha ko kayo. Okay, ayan. At sasagutin na natin ang katanungan. Ay, bago natin sagutin yan, baka magtampo si baka magtampo si Jean. Okay, shout out sa iyo, Jean, ang asawa ng aking busong anak. Okay. At ayan, atin ang sasagutin ng katanungan ito. Actually, madali lang naman ito. Ang aabunuhan lang ninyo dito ay itong parte na to. Ayan, oh. May parang ito. Ito ay may parang tatlong bundok ito eh. Kung i-close up natin. 1, 2, 3. Yung nasa gitna, okay, parang tatlong tatlong kanto to eh. Yung nasa gitnang kantuhan, ito 1, 2, 3. Yung nasa gitnang kantuhan, itong parte na ito, patakanin nyo ng welding. Mas maganda kung TIG weld o MIG weld para kasi kung electric welding, baka hindi professional yung dumali, baka malaki, mahihirapan kayong kunin yung hugis nito. Ngayon kung acetylene naman, wag ninyong babagahin itong lahat para hindi humina yung bakal. So itong parte na ito, yung nasa gitna, mahirap ituro eh. Itong gitna na to. At pag yan ay nalagyan ninyo ng konti lang, mga 1 mm, mga 1 mm lang, saka ninyo ngayon ipipiting. Ang pagpipiting niyan, kukuha lang kayo ng malit na kikil at babawasan ninyo ng
babawasan ninyo ng pagganon. Hanggang sa isukat ninyo. Dahil pag napasobra naman, yun namang medyo mga bumili ng bago, matigas. Okay? Di matigas pag bumili ng bago. Ito lang din ang babawasan ninyo, unti-unti lang. Babawasan ninyo konti-konti, isukat, konti-konti isukat. Ganon din pagka winildingan ninyo, itong parang bundok na ito, parang bundok na maliit, parang hills, ito. Okay? Close up natin. Malinaw ba? Ito. Itong parte na to. Itong gitna na to, ha. Ispatan ninyo yan ng welding. Okay? Kung electric welding, ay dapat magaling magwi-welding. Kasi pag malaki ang kumalat yan, yung welding ninyo, may parang ligong dito yan eh. Kinakailangan, gagamitan ninyo ng drill mill para may balik ninyo sa dati ito. Itong shape na to. May pagganong kasi yan eh. Ayan. So ito lang ang lalagyan ninyo. Okay? Yung mga walang shape dyan, ito lang. Kasi ito yung tumutukod sa sear. Ngayon, pag ito yung mababa, hindi siya tutukod sa sear. Yung sear kasi ang nagdi-disengage. Okay? Nagdi-disengage sa hammer. Kung hindi ito umaabot sa sear, so hindi gagana ang shape ninyo. Hindi tutukod dito ang sear. Na kailangan lalapat dito yung sear. Okay, pag naman ito napasobra, inuulit ko, magiging matigas naman. Okay, magiging matigas ang inyong shape. Mahirap i-shape ito. Mahirap i-shape. Matigas. Okay. Yun lang ang magiging problema lang ninyo. Kinakailangan magaling magwi-welding para hindi kayo mahirapan. Mas maganda nga yung parang kunting-kunting ipot lang dyan, tuldok lang. Kasi mga 1 mm lang idadagdag ninyo, mga 1 mm lang dito. Kita ninyo ito may talab, may kikil na itong kinikilan nito. Kasi nga pag bumili kayo ng bago, ipipiting pa rin ninyo. Kaya nakalagay doon sa box niya, sa pagkano niyan, may label yan doon na kinakailangan ng need ng professional gunsmith for fitting. Pinipiting talaga yan. Ay ngayon, kung napasobra naman ang bawas, o kaya napudpud na sa katagalan, nawawala na yung shape. Okay? At yung mga yung mga hindi marunong mag-welding ay kumuha kayo ng ng magaling mag-welding. Kung maaari doon may TIG weld o kaya MIG weld ang gamitin ninyo, ang advice ko. Kasi pag electric baka mapalaki mapadami yung welding. Mahirap kasing control electric welding electric arc welding. Baka mahirap i-korte. Ngayon kung acetylene naman, di ko rin inaano yung acetylene kasi sobrang mababaga naman ito. Masira ang timplada ng bakal. Kaya masira ang timplada ng bakal. Kaya hindi ko rin inaano na acetylene welding. So okay yan. At sana nakatulong yung ating itong video na to. At yung inyong mga problema sa shape ay masolusyonan. Okay, bago tayo magtapos, shout out sa aking gwapong pamangkin na si Dondon, si Manuel Alamag Jr. Kung kailangan naman ninyong mamasyal o kayo ay pupunta sa mga iba-ibang lugar, Travel and Tours, SIA Travel and Tours, hanapin ninyo sa Facebook page ni SIA and Tours. Yan. At makakaarkila kayo ng murang van at magaling na driver. Maingat. Wala pang aksidenteng na nangyayari sa kanyang pag-travel. Kahit saan panig kayo ng Pilipinas, dadalhin yan. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Muli, nag-iwan ng katagang God bless us all and thank you very much.